Kaya sa araw na ito, halina, magkalakat ng pasalamat sa mga taong naging bahagi ng aming tagumpay at higit sa lahat, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Kasabay ng ating pagkasalamat ay ang pagkakaroon ng patuloy na pagkakal upang makamilari ng ating mga pangarap sa buhay. Kasama ng ating tumuturo at pagkakaswang na si Reverend Father Luis Bulabay, tayo ay magsitayo at mangungarap na kaming pagiging ng pagkuhan na amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kaitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at mahilig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal tungkol sa kaligtasan ito, masusin ang siyasat at pagsuri ang mga komentong hinuna sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito nangyayari. Ang panahon ito ang pinutukoy ng Espiritu ng Diyos. Nasa kanila ng paupang ipahayag sa kanila ang hirap at iisip at ang banal na tatanggapin. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinakulawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa niya dahil sa pagpapahingahan nito at hindi sa ito. Ang mga katotohanan ito ay nalilibigay kayo sama ang pagpapangarap ng pamumulan ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo tungkol sa kanilang buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanangitang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ay handa ninyo ang inyong mga isipan. Magpakalaga kayo at lubos na kumasa sa pagpapalang katanungin kapag nahayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin niyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginawa ninyo kung kayo'y wala kang tunay na pag-aaral. Yamang ang Diyos na humilang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal at naman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aking ninutugon, ang Diyos na rin ay nagkayaan ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang nagkaya ng handog niyang pagliligtas.
ay ianan. Pagkat na ginawa niya sa kamanang tunay, sa sariling lakas niya ang aglay na kapanalan. Walang hirap na tatatamo niya ang mahal na tagumpay. Ang Diyos na nagkakadala ng handog niya ang pagliligtas. Ang tagumpay namin ay siya na rin ang nagdaya. Sa harap ng mga bunsay ng hilag ang paniligta. Ang pamamasay si Diego, gusto niya tinulungan. Ang Diyos ang nagkakadala ng handog niya ang pagliligtas. Kapag sa kanila, ang pag-ibig ay baga. Ang tagumpay na ay ito, si Halisan ay namalas. Magkahiling may galak, yaong na sa daigdig. Ang Paul ay bumagsalang na puri sa pag-awit ko. Ang Diyos ay nagkakadala ng handog niya ang pagliligtas. Tumayo tayo lahat at maligala sa iyong name. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan mo ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng masaganang bayo sa buhay na ito, ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalaki na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang nauna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsipong na. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Masila ba kayo? Doon pa yata. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Bilang inyong parish priest, nais ko ipaabot ang aking masayang pagbati sa mga mag-aaral na magsisipagtapos. Ang aking pagbati sa mga magulang, alam kong doble ang kasiyahan ng mga magulang sa kanilang pagsama sa kanilang anak sa pagtatapos na ito. At ang aking pagbati sa ating kapamunuan ng ating paaralan, sa ating principal at sa ating mga guro, na tulong-tulong na nagbigay ng kanilang kakayanan para hubugin ang ating mga kabataan. Ito ang aking mensahe, lalo-lalo na sa mga mag-aaral. Tatlong bagay lang. Una, pasasalamat. Tayo ay nagtitipon sa banal na misa, una sa lahat, para magpasalamat sa Diyos. Alam niyo ang pangalan ng misa, sabi natin, Eucharist or Eucharistia. Alam niyo ang ibig sabihin ng salitang Eucharist? Ang ibig sabihin ng salitang Eucharist ay pasasalamat. Tuwing tayo ay nagdidiwang ng banal na misa, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang maraming biyaya para sa atin. Biyaya ng buhay, biyaya ng talento, biyaya ng karunungan, biyaya ng mga magulang, mga guro, mga taong tumutulong at umaagapay sa atin sa landas ng buhay. Kaya ngayon, kayo ay magsisipagtapos, natatapos ang isang yugto ng inyong pag-aaral, pagsasanay at paghubog. Tayo ay nagtitipon para magdiwang ng misa, para magpasalamat. Dahil alam natin, wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. At ang inyong mga natapos, nagawa, nakamit, lahat ng yan ay nagawa ninyo, hindi lamang sa inyong sariling galing,
kundi sa tulong at awa ng Diyos. Kaya ano ang ating tugon sa kanyang kabutihang loob? Pasasalamat. Kaya tayo ay nandito para magdiwang ng misa. Salamat, Jesus, sa iyong biyaya. Salamat, Jesus, sa biyaya ng talino. Salamat, Jesus, sa biyaya ng karunungan at mga talento. Salamat, Jesus, at binigyan mo ako ng mga magulang at mga guro na tumutulong sa akin, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa landas ng buhay. Kaya, mga mag-aaral, magpasalamat sa Diyos. Huwag nalilimutan magpasalamat sa Diyos. Hindi lang ngayon na kayo ay magsisipagtapos, kundi sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat sa Diyos. Kaya nga mahalaga na tuwing linggo nagsisimba tayo. Sana ang mga mag-aaral, tayo lahat nagsisimba, hindi lang tuwing graduation or moving up ceremony. Sana tuwing linggo nagsisimba tayo para magpasalamat sa Diyos. Ikalawang mensahe ko ito, yung inyong mga natutunan, gamitin ninyo para sa kabutihan. Yung inyong talento, yung inyong talino, yung inyong mga kakayanan, lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Pero dapat gamitin ninyo para sa kabutihan. Ang sabi sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro ay ito, magpakabanal kayo. Magpakabanal kayo sa lahat ng inyong mga gawain. Ibig sabihin, yung ating talino, yung ating kakayanan, yung ating natutunan, gagamitin natin sa mabuti, gagamitin natin para dakilain ang Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging banal tayo. Kapag ang ating buhay ay iniaalay natin sa Diyos. Kapag tayo ay sumusunod kay Jesus. Sabi ni Pedro sa Ebanghelyo, Panginoon, iniwan namin ang lahat ng ito para sumunod sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. Iniwan mo ang lahat ng bagay para sumunod sa akin, yan ay gagaling-palaan ng Panginoon. Sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya mga mag-aaral, alam ko, marami kayong natutunan. Tama ba? May natutunan ba kayo? Okay. Alam ko, marami kayong talento. Tama ba? Okay. Alam ko, marami kayong kakayanan. Lahat ng yan ay regalo ng Diyos. Sana gamitin sa mabuti. Ibig sabihin, gamitin sa pagtulong sa kapwa. Simulan ninyo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magulang sa bahay. Simulan ninyo sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong mga kaibigan na nahihirapan o nangangailangan. Pumunta kayo dito sa simbahan. Kailangan namin ng mga kabataan na may talino at kakayanan para maglingkod sa Diyos. At ang inyong mga talino at kakayanan, gamitin ninyo para sa ikadadakila ng Diyos. Yung iba matatalino ginagamit sa kasamaan. Matatalino sila pero ginagamit sa pagnanakaw, ang galing-galing sa math, no? Pero yung kanyang sa math, ginagamit sa pagdaraya. Tama ba yun? Mali? Mali? Mali yun, no? Yung talino mo sa math, gamitin mo, huwag sa pagdaraya, kundi sa mabuti. So meron kayong talino, gamitin sa kabutihan. Gamitin sa paglilingkod sa kapwa. Gamitin para dakilain ang Diyos. Ang lahat ng inyong gagawin, ialay ninyo sa Diyos. Panginoon, itong aking pagsusumika para sa iyo. Panginoon, itong aking pag-aaral para sa iyo. Panginoon, itong aking pagpapakabuti para sa iyo. Sa ganyang paraan, tayo ay nagiging banal. Ano man ang aking ginagawa, tayo man ay nasa loob ng simbahan o nasa labas ng simbahan, sa ating tahanan, kasama ang ating pamilya,
gumagawa o nag-iibang, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at iaalay ito sa Diyos, tayo ay nagiging banal. No? So, ang ikalawang mensahe ko, yung talino gamitin sa pagpapakabanal. At yan ay gagantimpalaan ng Diyos. Huwag ninyong sasayangin ang inyong talento, ha? Huwag ninyong sasayangin ang inyong kinabukasan. Huwag ninyong sasayangin ang inyong talino. Gamitin ang lahat ng ito sa mabuti para dakilain ang Diyos. Yung ibang kabataan na nalulungkot, ayaw mag-aral. Meron ba itong ayaw mag-aral? Yung ibang kabataan na nalulungkot, yung kanilang talento, sinasayang lang sa pagsama sa masamang barkada o masamang influensya o ginagamit sa pagmasasamang bisyo. Huwag sayangin ang mga biyaya ng Diyos. Gamitin ito sa mabuti, magpakabanal, at yan ay gagantimpalaan ng Diyos. Ang aking panguling mensahe ay para sa mga magulang at mga guro, mga katikista, na gumabay at umubo sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at dedikasyon, sa inyong bukasyon bilang mga tagapagbubo ng ating mga kabataan. Ang ating mga kabataan ay hindi aabot sa puntong ito ng kanilang buhay. Sila ay magsisipagtapos kung hindi sa inyong tulong, paggabay at pagtuturo. Kaya maraming salamat sa mga magulang, mga guro at mga katikista. Mahalaga ang inyong gawain, mga magulang at mga guro. Kayo ang tagapagturo. Hindi lang ng mga lessons sa science, o sa math, o sa English, o sa history. Kayo ay tagapagturo ng kabutihan sa mga bata. Alam niyo, sa mundo natin ngayon, marami ang hindi magandang impluensya, marami ang hindi magandang halimbawa na pwedeng makuha ng ating mga kabataan. Kaya lalong mahalaga ang presensya ng mga magulang at mga guro bilang mga mabubuting gabay ng mga bata. Kaya huwag mo kayong mapapagod na tumuan ang mga bata ito ng kabutihang asal. Higit sa mga lessons, tulungan natin silang magkaroon ng magandang karakter, pagkatao, maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. At yan mo ay magagawa sa tulong ng mga guro at ng mga magulang. Salamat sa pagtatyaga, salamat sa mabuting halimbawa, salamat sa pagtuturo. At kapag maraming magulang at mga guro na aagapay at mahubog sa ating mga kabataan, mayroon tayong magandang kinabukasan. Hindi lamang sa mundo ito, kundi kinabukasan sa langit. Yung inyong paghuhubog sa inyong mga anak at mga mag-aaral, yan ho'y paglilingkod ninyo sa Diyos. Kapag inaakay ninyo ang mga bata nito sa kabutihan, inaakay ninyo sila papalapit sa Diyos, kayo din ay nagiging banal sa paligid ng Diyos. Kaya habang kami nagpapasalamat sa mga magulang at mga guro, patuloy namin kayong i-encourage, gabayan ang mga bata. Huwag pababayaan ang mga bata ng mga ligaw ng landas. Akayin sila ng paulit-ulit sa kabutihan, papalapit sa Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, pagpatuloy natin ang pagdiriwang, magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos. Hilingin natin sa banal na misang ito ang biyayang kailangan natin upang tayo lahat, mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, ay maging banal at makapagbigay papuri sa Panginoon. Amen. Magdaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan para masalamatan ng Panginoon
sa katahimikan ng ating puso. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa ating mga mapagmahal upang kanyang kalugdan at pakinggan ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin, Panginoon, tignan mo ang upang sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu at sa pamumuno ni Papa Francisco, siya nawa ay patuloy na maging datuyan ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, upang sila ay patuloy na maging nagpapatulog ng katanungan, panay na katapatan para sa lahat at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Para sa mga magulang, nawa ay patuloy sila pagpalaan ng Diyos at gawaran sila ng mabuting kalusugan. Upang patuloy nila magpapanan ng patuloy nila bilang magulang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahal sa ating paaralan, mga guro at sa lahat ng katuwangan sa pangangalaga ng mga kabataan, nawa ay upang hindi ay ng pagmamahal at pagkarina sa kanila upang patuloy nilang maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa mga mag-aaral. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Para sa mga mag-aaral na natapos, patuloy ginawaran ng gamitin ang biyaya ng matalimugan at kalungan upang maging nakasipanglaban ng bahagi ng lipunan at maging natuwag sa pagpapalagalan ng pagkakaroon ng Diyos sa sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating manalangin baka mga kailangan ng ating pamamagitan, pati na rin ang ating sarili ng hilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tignan mo ang aming panalangin. Tumayan nawa ang Panginoon ng panalangin ng iyong sambayanan. Salamat sa inyo. God bless you. Thank you. God bless you. Salamat. God bless you. Thank you. Salamat. God bless you. Thank you. Salamat sa inyo. God bless you. God bless you. Salamat. Thank you. God bless you. Ramdam lang mo. Manalangin kayo mga minamahal at mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong anak. Tawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghari ay mapanginabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin
pahayag, kahit na ito'y walang anumang kaigaganda sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang kay maliring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na pinamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinag-iisa kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman ang matapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis ng Diyos sa langit. Ikaw kami ngayon na aming nakalis sa
Inaanyayahan ko ang mga magulang na tumayo. Ama namin sa langit, ngayon kami at ang aming mga anak ay nagdiriwang sa kasiyahan at pagpapasalamat sa kanilang tagumpay. Panginoon, salamat sa iyo sa pagtulong sa amin upang matupad namin ang aming mga responsibilidad bilang mga magulang. Nagpapasalamat din kami sa inyong pagmamahal at inspirasyon na ipinakita sa amin sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap. Ama, ipinagkakatiwala namin ang kinabukasan ng aming mga anak sa iyo. Naway malaman nila ng lahat ng tagumpay at kabutihan ay nagmumula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po ang mga guro na tumayo. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami nagpapasalamat sa iyo sa mismong iyong pinagkatiwala sa amin upang ubutin ang mga mag-aaral sa ilalim ng aming pangangalaga at naging kaagi kami ng kanilang tagumpay at pagtulong. Nawa ang paaralan na aming kinatawan ay maging instrumento ng pag-ibig, paunawa at pag-iimpon para sa mga magsisipagtapos. Umaasa kami kanilang gagawin ang kanilang mga natutunan at naiibahagi ito sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Ngayon ay gagawin natin ang pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Tuwing Mayo, bilang lagda ng ating debosyon sa mahal na Birhen, tuwing buwan ng Mayo, tayo ay nag-aalay sa Kanya ng mga bulaklak. Kaya ngayon
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.